Ako si Mina at ang aking ikukwento ay naganap sa aming probinsya na hindi ko na lang papangalanan. Lilinawin ko po, hindi ko na lang po papangalanan ang lugar. Pati po ang aking pangalan ay hindi ko tunay na pangalan. Kwento ito ng aking pinsan. Napapangalanan ko na lang siyang Ninette. At ang kanyang kapatid na si Dudoy. At sa kwentong ito, isa ako sa mga saksing buhay na magpapatunay na totoo ang mga aswang. Sa makabagong panahon, ang aswang ay isang psychological na karamdaman. Dahil umano makapangyarihan ng utak. Dahil umano kapag nawala ang isang tao sa kanyang tamang kaisipan, ay nagagawa nito ang mga bagay na hindi nila ginusto at akala nila ay naging halimaw na sila. Pero para sa ating mga nabuhay sa mga makalumang panahon at dekada, isa tayo sa mga nakasaksi na sila'y totoo at yun ang ibabahagi ko. Kadiliman noon ng gabi nang pauwi ang aking mga pinsan. Ito ay ayon sa kanyang kwento sa akin. Mula sa baryo, madadaanan mo ang isang balite na may nakatayong bahay. Madalas katakutan ng lugar na to. Bukod sa kilalang tirahan ng mga iba't ibang elemento ang puno ng balite, ay pinaniniwalaan ding aswang ang nagmamay-ari sa tahanang nakatirik dito. Bitbit ang sulo o gasera ay binabaybay ni Ninette at ni Dudoy ang pilapil pauwi sa kanila. Nang papalapit na umano sila sa balete na pinaniniwalaang kinatitirikan ng bahay ng aswang, ay nagmamadali na sila nang lumabas ang matandang kilala sa pangalang Eloy. Kulubot na ang balat nito, gawa ng katandaan. Makikita mo ang larawan ng isang matandang nag-iisa lang sa buhay. Wala kasi silang nababalita ang may pamilya ang matanda. Matalim ang titig niya sa mga pinsan ko. Habang ang dalawa ay kulang na lamang ay liparin nila pauwi dahil sa takot. Sabayan pa ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. Makikita mo rin ang pagsayaw ng mga puno at damo. Tila ba'y bumaybay umano sa kanilang mga katawan ng kilabot na nararamdaman. Habang papalapit ng papalapit sila'y patalim naman ang patalim ang mga tingin ni Eloy. Hindi lamang nila ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Kaugalian na sa aming probinsya ang bumati sa mga taong aming makakasalubong. Mapagabi man o araw. Nagmamano sa mga matatanda. Kakilala mo man ito o hindi. Ngunit sa lahat ng matanda, kay Mang Eloy mo lamang hindi magagawa ang bagay na yon. Dahil sobra talagang nakakatakot ang kanyang aura. Nang medyo malayo na sila, ay biglang tumunog na parang kwago si Eloy, tsaka nagpapalakpak ng mabagal, na halos 10 segundo ang pagitan kada palakpak. Napalingon umano sila at nanakbo nang makitang nakangisi ang matanda ng nakakakilabot. Habang parang letrang B, as in victory, ang hugis ng kanyang ngiti at ang mga matay nanlilisik. Walang pagdadalawang isip na nanakbo ang mga pinsan ko at halos umano hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa nila at mas lalong tumindi ang kanilang takot nang tila ba lumakas ang pagpapagaspas ng hangin na akala mo'y may malaking ibon sa himpapawid. Pikit matang tinakbo ng magkapatid ang pilapil habang si Ninette ay pakiramdam niya'y nasa gilid niya lang ang sinumang nagmamay-ari ng mga pakpak na yon. Walang tigil ang kanilang sigaw, lalo na nang marinig nila ang huni ng isang tiktik. Alam nilang malapit lang ito gawa ng malayo ang kanyang mga tunog. Walang tigil silang humihingos sa pagtakbo.
Wala na silang pakialam sa kanilang madadaanan. Takbo lang umano at sigaw ng malakas ang tanging magagawa nila nun. Nang makita ng magkapatid ang mga gasera, ay mas nilakasan pa nila ang sigaw. Hanggang sa mapagtanto nila na ito'y aking mga magulang na mula noon sa lasang o gubat dahil kakauwi lang galing sa aming sakahan. Nang makalapit sila ay nawala ng malay si Ninette dala ng takot. Isang araw, matapos ang katakot-takot na karanasan ni Ninette at ng kapatid na si Dudoy, ay hindi muna sila naglalalabas. At habang nasa kanilang bakuran sila, abala si Ninette sa pagsisiga noon sa kanilang bakuran, habang si Dudoy ay nakaupo sa baitang ng kanilang hagdan. Nakita nilang dumaan si Mang Eloy. Maaraw ng mga oras na yon, habang ang mga puno ay tila sinasayaw ng hangin. Napaatras ng bahagya si Ninette dahil sa takot. Wala pa naman ang kanilang mga magulang dahil nasa bukid ang mga ito kasama ang aking mga magulang para ayusin ang mga pilapil. Ngunit mabuti na lamang at umalis din si Mang Eloy. Bagay na ikinahinga ng maluwag ng magkapatid. Niyakap niya si Dudoy dahil ramdam niya ang takot ng kapatid. Kinagabihan, ito na ang istoryang ako din mismo at ang mga kapatid ko ang nakaranas na sina Hilda, LB, Nene, at ang 3 taong gulang naming kapatid na si Dayday. Bago kasi umalis ang aming magulang, ay ibinili nilang dito na lamang sa bahay nila ni Ninette matulog, nang sa gayon ay may kasama rin sila. May mga kapatid naman sila ni Ninette, ngunit nasa malayong lugar. Kapag malapit na kasi ang tag-ani sa ibang lugar, ay dumadayo ang mga kapatid niya para mag-ani at magkapera. Mahirap kasi talaga ang buhay noon. Mahirap kumita ng pera. Naabutan naming naghahanda ng hapunan nila si Ninette, at nang malaman nilang dito kami matutulog ay labis ang kanilang tuwa. Matapos ang masarap na hapunan, ay tinulungan kong maghugas ng pinagkainan naman si Ninette. Mas bata si Ninette sa akin kaya naman ako ang nagsisilbing gabay nila ngayong gabi. Habang abala kami sa paghuhugas, ay may narinig kaming tunog ng baboy. Nagkatinginan kami ni Ninette. Malayo kasi ang mga kabayan sa aming baryo at sa purok namin wala kaming nakikitang may nag-aalaga ng baboy. Malapit lang ang tunog ng baboy na tila ba nasa paligid lang ito. Nagmamadali kaming maghugas ni Ninette dahil tila may kakaiba sa baboy na yon. Nang matapos kaming maghugas, ay dali-dali kaming pumasok. Kinandado namin ang kanilang kubo. Sa panahon nun, ay gawa lamang sa kawayan ang mga kabahayan dito sa aming nayon. Kapag ang bahay mo ay gawa sa kahoy, mayaman ka na. Inutusan ko si Ninette na itusok sa papag nilang kawayan ang mga binangon o itak, mga garab na pangtabas sa palay, at ginunting na dala-dala ko. Ang ginunting ay uri ng itak na may kawangi sa samurai ang haba at itsura. Pagkatapos naming itusok lahat yon, ay naglatag na kami ng aming higaan o banig, at aming ikinabitang musketero. Gamit ito noon para sa lamok. Pinagitnaan namin si Dayday dahil siya ang pinakabata sa panahon nun. Sa gilid ko si Hilda at Nene. Wala pang 1 minuto, narinig na naman namin ang tunog ng baboy. Palakas ito ng palakas. Maya-maya ay hihina na tila ba napakalayo nito. Alam ko na hindi na ito normal na baboy. Nagsiksikan kami sa takot
halos maipit na si Day. Si Dudoy naman panayang talokbong ng kumot. Masyado pang mahaba ang gabi. Bukas pa uuwi ang aming mga magulang. Malayo ang kabahayan kaya kahit sumigaw kami ay walang makakarinig kung sakali. Napaupo kami lahat nang marinig namin ang pagkalabog ng mga dingding na kawayan ng bahay nila Ninette. Nagsigawan na kami dahilan para magising si Day at umiyak na. Paikot-ikot ang baboy at kalaunan, paiba-iba na ang kanyang tunog. Lalo kaming nagyakapan dahil kumpirmado na naming ito ay isang aswang. Sinigawan ko ang aswang gamit ang kanyang pangalan. Sinabi kong kilala namin siya. Ngunit hindi ito tumigil at tila ba natatawa pa ito. Natahimik bahagya ang paligid. Napakatahimik. Katahimikang hindi mo gugustuhing marinig dahil sobra itong nakakabingi. Nagmatsyag kami. Katulad ng pagmamatsyag ng sinumang nilalang sa labas. Yakap ko ang aking mga kapatid. Kailangan ko na lakasan ang aking loob. Bilang isa sa pinakamatanda sa lahat, kailangan kong maging matapang para sa kanila. Napaigtad ako nang may maalala. Tinignan ko ang bag na dalan ni Hilda na nakasabit sa may gilid ng pinto. Binulungan ko si Hilda na yakapin muna ang tatlo kong takot na kapatid at kukunin ko lang ang bag. Dahan-dahan akong lumabas sa muskitero at dahan-dahang naglakad papalapit sa bag. Maingat ang bawat yapak ko sa kawayang sahig nila Ninette. Dali-dali kong hinablot ang bag at bumalik sa banig. Pagkapasok ko sa muskitero ay naramdaman namin ang bilis ng takbong paikot-ikot sa kubo. Kumikilos ang apoy ng lampara na tila mamamatay na. Doon na ako tinamaan ng tapang. Tumayo ako pagkahablot ko ng isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Latigo ito ng aking amang na manggagamot kapag may pinapalayas siyang elemento. Naisipan ko itong dalhin kanina para kung sakaling may ganitong senaryo ay magiging ligtas kami. Pinakiramdaman ko siya kung saan na siyang parte ng bahay. Nang maramdaman kong nasa kaliwa ko siya, ay agad kong pinalo ang buntot ng pagi sa kaliwa ko. Hindi nga ako nagkamali. Naroroon siya dahil sa impit niyang sigaw. Pinagpatuloy ko ang paghampas at maririnig mo ang hiyaw ng samot-saring hayop. Tila ba nagbabagong anyo siya kada hampas ko ng latigo. Nang matahimik na, ay naupo akong muli sa tabi ng mga kapatid ko. At halos lukubin kami ng takot nang marinig namin sa silong ng bahay ang baboy. Tila ba humihiyaw sa sakit at panay kilos ang mga tinusok naming mga itak. Inihampas ko muli ang latigo at doon naririnig namin ang tila boses ng tao na nasasaktan. Maya-maya ay magiging baboy na naman ito, pusa at aso, at muli magiging tao. Halos mag-iba ang sahig sa pagwawala ng kung sino mang nilalang sa ilalim ng silong. Sigaw kami ng sigaw nang dumating ang aming mga magulang. Sinipa ng tito ko na ama ni Ninette at Dudoy ang pinto na siyang ikinasigaw namin lalo. Agad na dumulong ang tatay ko at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makapagpahinga sa takot ay kinuwento ko sa tatay ko ang lahat. Kinabukasan, abala ang tatay ko at si tito ko sa silong nila Ninette. Nakita nila ang mga balat ng hindi malaman kung sa tao ba o hayop. Malansa ang ilalim ng silong. Amoy na hindi mo gugustuhing maamoy. Anang tatay ko, aswang ang baboy na narinig namin. At kung sino man ang taong madaming sugat, ay siya ang aswang na sumabit sa mga itak.
Nakita naming dumaan si Mang Eloy, ngunit wala kaming nakitang sugat o galos man lang. Kaya nagtaka kami. Maya-maya ay dumaan si Aling Tasya. Ito ay sa ibang baryo nakatira. Matalim ang titig niya at mas nagulat kami dahil marami siyang sugat sa katawan. Napatingin ako kay Ninette at siya rin sa akin. Dala ang aming mga tinging tila nagsasabing iyon ang aswang sa silong kagabi. Ang maling akala ay walang magandang maidudulot. Dahil ang buong akala naming si Mang Eloy ang aswang ay nagkamali kami. Matalim ang mga titig ni Aling Tasya ng mga oras na yon. Galit na akala mo'y gustong manakit sa uri ng kanyang titig. Madami siyang mga sugat sa kanyang katawan na tila ba tama ng mga nilagay naming matatalim na bagay. Nang makalayo siya ng bahagya, ay huminto pa siya saglit tsaka ngumiti ng nakakatakot at nagpalakpak ng 3 beses at naghuni ng tila tunog ng kwago. Nakakakilabot siyang tingnan. Ang kanyang presensya ay nanunuot sa balat mo sa sobrang nakakatakot niya tignan. Nagpasya ang aking mga magulang na dito muna kami matulog kila Ninette dahil tiyak na babalik ang aswang na yon. Hapon pa lang ay inihanda na ng aking tatay ang kanyang bertud. Isa po kasi siyang manggagamot at may anting-anting po ang aking tatay na batong pula. Kasing liit po ito ng itlog ng pugo. Matagal na po itong hindi nagagamit ng aking ama dahil nakatuon ang kanyang oras sa pagsasaka. Kaya naman hindi niya madalas nagagamit ang kanyang mga bertud. Magkakatabi kaming natulog. Ako, si Hilda, LB, Nene at ang aking ina. Sa kaliwa ko naman ay si Ninette at Dudoy at ang kanilang ina na si Tita Emma. Sa paanan naman namin pumesto ang tatay ko at tatay ni Ninette na si Tito Pasio. Alam ko na hindi masyadong natulog si ama gawa ng siya'y nagmamatsyag. Ngunit sumapit ang umaga na walang aswang na nanggambala sa amin. Kinabukasan, nag-usap ang aking mga magulang na matalino umano ang aswang na si Aling Tasya. O baka naman ginagamot niya ang sarili niya. Hindi namin kababayan o kapitbahay si Aling Tasya. Siya ay nakatira sa karatig bayan na may 2 oras kung lalakarin ang layo. May kasabihan kasing mainam pa ang aswang kaysa magnanakaw dahil hindi tumatalo ng kapitbahay. Nagpasya muna kaming umuwi at sinabi ng tatay ko na hindi pa iyon babalik. Magpapalipas pa yun ng 1 linggo bago muling manansala na parang bagyo. Lumipas ang mga araw. May ikinuwento naman ng pinsan kong si Ninette. Hindi umano nagtungo sa sakahan ng magulang sa takot na baka balikan sila ni Aling Tasya. Nung hapong umano nakita nilang pabalik-balik si Mang Eloy panayang masid sa bahay nila. Kinabahan na ang Tita Emma. Kaya tinawag niya si Tito Pasio at sinabing panay umano ang pabalik-balik ni Mang Eloy sa harapan ng bahay nila. Kaya naman hindi na natiis ni Tito at tinawag niya ang matanda. Nang mapalingon ito, tinanong niya ito kung bakit pabalik-balik siya at ano ba ang kanyang sadya. Katulad ng dati, tingin lang ang tugo ng matanda. Isang blankong ekspresyon lang ang kanyang sagot. Hindi kasi talaga nagsasalita si Mang Eloy. Ni minsan, hindi namin nito narinig na magsalita. Hindi rin mahilig makihalubilo ang matanda na yon. Madalas lang siyang mag-isa. Kinagabihan, kasama na naman kami sa magiging kwento at karanasan ni Ninette. Dito na naman kami natulog pero sa pagkakataong ito ay kasama namin ang aming mga ina.
Ang aming mga ama naman ay nagtungo sa bayan para kunin ang langis na pangontra sa aswang na pinagawa pa ng aking ama sa kanyang kapwa manggagamot. Katatapos lang po naming maghapunan at katatapos lang din ng aming mga magulang na maghugas ng aming pinagkainan. Kaya naman kami ay nagpahinga saglit dahil sa kabusugan. Masama kasi umano matulog ng busog. Habang nagkakatuwaan kami, biglang may kumalabog sa silong ng bahay nila Ninette. Nagkatinginan pa kaming lahat. Bahagyang natahimik ngunit maya-maya din ay tila may tunog ng pusa sa silong ng kanilang bahay. Kaya naman naisip namin na pusa lang pala. Baka may hinahabol na dagang palay. Hindi na namin pinansin ang hayop sa ibaba at nagpatuloy sa kwentuhan. Nang biglang naging kambing ang tunog sa silong. At dahil kawayan ang sahig nila Ninette at hindi pa kami nakalatag ng higaan ay napasigaw si Hilda. Nagulat kami sa ginawang pagsigaw niya. Inis ko siyang tinanong kung bakit siya sumisigaw. Anya, may tumusok daw sa kanya. Pagtingin namin sa kanya ay may dugo ng bahagya sa hita niya. Sinabihan kami ni ina na magtipon kami at sinigawan niya ang aswang na kilala namin siya. Ngunit isang hagik-gik lang ang tugon ng sinumang nilalang sa silong. Si Tudoy naman ang napasigaw nang may sumundot sa paa niya ng matalim na bagay. 2 beses siyang sinundot dahilan para magdugo ang kanyang paa. Agad nilagyan ni Tita Emma ng gamot ang paa ni Dudoy. Maya-maya pa, bahagyang natahimik. Nakiramdam kami. Nang hindi pa rin kumikilos ang sino mang nasa silong, ay lakas loob ko siyang sinilip. Napasigaw ako nang makita ko ang kanyang mata na napakalaki at mapula. At ang mahaba niyang dila na dinidilaan ng mga dugong tumutulo mula sa paa ni Dudoy. Hindi kami nagkamali. Aswang nga ang nasa silong. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang ginunting ni Itay na lagi kong dala. Ang ginunting ay ang itak na mahaba at kawangis ito ng samurai kung tawagin ngayon. Pagkakuha ko ay walang habas kong tinusok ng buong lakas kung saan nakapwesto ang aswang. Napahiyaw siya na animoy 2 pusa na nag-aaway sa silong nila Ninette. May pagkakataong tila umuuga ang bahay nila Ninette gawa ng kanyang pagwawala sa ilalim. Iba't ibang klaseng tunog ang aming naririnig hanggang sa biglang tumahimik. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa paligid. Katahimikang hindi mo alam kung kailan susugod ang kalaban. Maya-maya lang ay may tumawag sa ina ko. Isang boses na malumanay. Kaboses ng aking ama. Lalabas na sana ako ngunit pinigilan ako ni ina. Sabi niya, hindi iyon ang aking ama. Ang mga aswang ay mapanlin lang. Huwag umano akong papalin lang. Muli siyang tumawag ngunit pangalan ko na. Napayakap ako sa aking ina sa kilabot na nararamdaman ko. At mas lalo pa akong natakot nang sabihin niyang, Mina, halika anak. Pagbayaran mo ang ginawa mo dahil ikaw ang una kong kakainin. Gamit ang kanyang nakakatakot na boses. Sumigaw ang nilalang habang tinatawag ang pangalan ko. Palakas ng palakas at pabilis ng pabilis at kasunod nun ay ang pag-uga niya sa bahay nila Ninette. Natumba kami sa lakas ng pag-alog niya sa bahay. Nag-iiyakan na ang mga kapatid ko. Sumisigaw na ng saklolo ang aming mga ina. Ngunit dahil malalayo ang mga bahay, wala ni isa ang nakarinig. Dahil tulog na rin ang mga tao. Halos banggitin na nila ina ang lahat ng santo sa langit dahil sa takot para sa aming buhay. Maya-maya lang, isang malakas na sigaw ang narinig namin sa labas.
Tila ba hinahampas ng latigo ang nilalang na nasa labas. Base na rin sa tunog ng isang bagay habang hinahampas sa hangin. Dali-dali kaming sumilip sa siwang na gawa sa amakang dingding. Nakita namin si Mang Eloy na buong tapang na nakikipagbuno sa aswang. Gamit ang napakahabang latigo ay nilalatigo niya ang aswang at ang aswang na yun ay hindi nag-iisa. Dalawa pala silang ng aswang sa bahay nila ni Net. Hindi sila makalapit kay Mang Eloy dahil bawat hampas niya sa latigo ay sugat sa katawan ng aswang ang kapalit. Umalulong ang aswang, tsaka inilabas ang mahaba at malapad niyang pakpak. Tsaka walang habas na ipinagaspas sa hangin. Lumikha ito ng napakalakas na hangin dahilan para mapatumba si Mang Eloy. Nahihirapan man, ay pinilit ni Mang Eloy na tumayo. Ngunit di pa man siya nakabuelo, ay sumugod na ang isa pa. Pigil hininga kaming nakamasid at halos lumundag ang aming mga puso habang sinisigaw ang pangalan ni Mang Eloy. Nang aktong itatarak na ng aswang ang kanyang kuko sa dibdib ni Mang Eloy, ay naputol ang kamay ng aswang. Kasabay ng sigaw ng aswang ay napasigaw din kami dahil akala namin ay kamay yun ni Mang Eloy. Sinangga ng aking ama ng samurai niya ang atake ng aswang. Tsaka umikot siya at walang habas na tinaga at pinutol ang kamay ng aswang. Ang aswang naman na pumapagaspas ang pakpak sa hangin ay pansamantalang natigil at nakatingin sa kasama niyang humihiyaw dahil sa kamay nitong naputol. Humiyaw din ang aswang na may pakpak at aktong muling ipapagaspas ang kanyang pakpak nang biglang tinaga ito ni ama. Napasigaw ang aswang sa sakit ng pagkakahiwa ni ama sa pakpak niya. Napaluhod ang aswang habang hawak niya ang braso kung saan banda ang putol na pakpak. Tumayo ang aswang na putol ang kamay tsaka sumigaw at pinahaba ang dila upang atakihin sana si ama. Ngunit mabilis pa sa 4:00 naputol niya ito. Sumigaw ng malakas ang aswang at ang aswang na naputol ang pakpak ay umalulong tsaka patakbong lumapit sa aking ama. Nakaiwas si ama at pinutol niya ang isang pakpak dahilan para mapaluhod na ito dahil sa panghihina. Itinayo ni ama si Mang Eloy at nag-usap sila. Tsaka patakbong umakyat sila dito sa taas. Nakita kong hila-hila ng isang aswang ang isa pa. Kaya sinabi ko sa aking ama na kung bakit hindi pa nila pinatay. Ayon sa aking ama, maglalaho din sila pag sumikat ang araw. Tila naguluhan kami kaya ipinaliwanag ng ama ko ang lahat. Ang aswang pala na madalas manalansa ay si Aling Tasya at ang kanyang asawa. Si Mang Eloy pala ay isang albularyo at taga-usig ng mga aswang. Nang gabing nakipagbuno sila sa aswang ay nagtungo ang aking ama at si Tito sa bahay ng aswang. Nagtanim sila sa bawat sulok at sa harap mismo ng pinto ng isang kuhol o suso na may asin. Ito ay sumpa sa kanilang dalawa. Ang aswang na sugatan ay uuwian sa bahay nila para gamutin ang sarili. Ngunit dahil sa kuhol ay hindi sila makakapasok sa bahay nila. At kung hindi sila makakapasok sa bahay nila bago sumikat ang araw, ay magiging abo sila. At ganun nga po ang nangyari kay Aling Tasya at sa asawa niya. Hindi sila nakapasok upang gamutin ang kanilang sugat. Dahil kung sila ang aswang sa silong nila ni Net, ay ang suso o kuhol na nasa kanilang silong naman ang dahilan bakit sila naging abo. Si Mang Eloy naman ay ganun pa rin, walang pagbabago. Nanatili siyang kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang pagiging suplado. Totoo nga pala talaga Kuya Chris, na hindi lahat ng nakakatakot ang muka ay masama. At yun ay si Mang Eloy. Hindi rin lahat ng mukhang mabait ay mabait. At yun ay si Aling Tasya, ang aswang sa silong. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento.
masaganang buhay sa ating lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Zolika, isang OFW sa Japan. Isinilang at nagkaisip sa isang probinsya sa Luzon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang bahay kanlungan sa Japan ng matatandang Hapon. Tapos ako ng kursong practical nursing at noong makahanap ng pagkakataon na makaalis ng bansa ay agad kong tinanggap. Aaminin ko na malaki ang sahod sa bansang Hapon. Dahil kung masipag ka lang dito, maraming trabaho ka na makukuha. Wala pa akong pamilya at hindi naman ako nagmamadali dahil sa ngayon ang mahalaga sa akin ay ang maparanas ko sa aking magulang ang masaganang buhay. Darating din ako sa puntong iiwan ko ang bansang ito at bubuo ng sariling pamilya. Maraming Hapon ang nagpaparamdam sa akin, pero mas gusto ko pa rin ang isang Pinoy. Masayahin ang isang tipikal na Pilipino. Ang mga Hapon naman tutok sa paghahanap ng pera, kaya ang ilan sa kanila'y iniiwan na lang ang kanilang mga magulang sa kalinga ng ibang tao. Para sa akin walang mas hihigit sa kulturang Pilipino na sa kabila ng hirap ng buhay ay nananatiling masaya basta magkakasama. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay istorya ng magulang ng aking lolo na umabot pa sa kanilang diamond anniversary na ayon na rin sa pagsasalaysay ni Lolo Hiner. Malapit na maging sentenarya ng aking lolo't lola sa ama na katulad ng magulang ni Lolo, busog na busog sa kanilang pagmamahalan. Tandang-tanda ko pa, nung maliit pa ako, na tuwing kinukwento ni Lolo Hiner ang pag-iibigan ni Lolo Constantino at Lola Ada na kanyang magulang, hindi ko maiwasang kiligin. Tama nga siguro ang kasabihan na kapag ang tao ay busog sa pagmamahal at aruga, tumatagal ang buhay. Isang patunay ang aking Lolo Constantino at Lola Ada. Sa tagal ng kanilang pagsasama, kahit minsan, hindi bumaling ang atensyon ni Lolo sa iba na ayon kay Lolo Hiner. Sa kabila ng saya at matagumpay na pagsasama nila, nakakubli ang isang masalimuot na nakaraan. Isang nakaraan na nagpapatotoo sa kasabihang, ang tunay na nagmamahal, gumagawa ng paraan, hindi puro dahilan. Parehong ipinanganak ang lolo at lola taong 1842. Sa kasalukuyan, kapwa na nasa edad 97 na silang dalawa. Nangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo taong 1857 sa edad na 15 anyos pa lang. Si Lola Ada ay bunso sa 14 na magkakapatid, kaya ganoon na lang ang pag-iingat sa kanya ng kanyang magulang. Dahil bunsong anak, namulat si Lola Ada sa pamumuhay na masagana dahil sa panahong siya ay isilang, halos nakapundar na ang kanyang mga kapatid. Ang ilan sa kanyang mga pamangkin ay matanda pa sa kanya. Dahil na rin sa impluwensya ng simbahan kaya isinantabi ng kanyang magulang ang pamamaraan para maiwasan ang pagbubuntis. Halos kaedad lang ni Lola Ada ang kanyang mga pamangkin, kaya sila ang naging malapit niyang mga kaibigan. Mahigpit ang kanyang ina lalong-lalo na at siya ay babae. Sa kanyang kapanahunan, ang batayan ng pagiging marangal na babae ay ang pagkamahinhin at mailap sa kalalakihan. Hindi nakatapos sa pag-aaral si Lola Ada dahil ayon sa kanya na ang edukasyon sa kanyang panahon ay para lamang sa kalalakihan at ang mga babae naman ay inihahanda sa pagiging mabuting may bahay. Nung matuto siyang magbilang at magsulat, ay pinatigil na siya ng kanyang magulang at naging taong bahay na lamang. Ang pinagkakaabalahan ni Lola Ada nung araw ay ang paggagansilyo. Hanggang ngayon sa kanyang katandaan, iyon ang kanyang kinahiligan. Sa tuwing uuwi ako sa Pinas, yun ang bumubungad sa akin. Si Lola Ada na gumagawa ng kanyang gansilyo
habang nakaupo sa kanyang upuan na ratan. Si Lolo Constantino naman ay mistisong Espanyol. Ang kanyang ina ay isang katutubong Pilipino at ang kanyang ama ay purong Banyaga. Hindi na nasilayan ni Lolo Constantino ang kanyang ama dahil nung mabuntis ang kanyang ina, bumalik na ito sa Espanya. Naiwan si Lolo Constantino sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola dahil ang kanyang ina ay muling nakatagpo ng mapapangasawa. Dahil kakaiba ang kanyang itsura, naging tampulan siya ng tukso. Nung lumaki na siya, doon pa lang niya lubos na naintindihan na lamang pala siya kumpara sa kanyang mga kababata dahil maraming oportunidad ang nagbukas sa kanya. Noong tumungtong si Lolo Constantino sa edad na 12, kinuha siya ng isang paring Espanyol. Binihisan at binigyan ng magandang edukasyon dahil na rin sa kanyang pagiging mistisong Espanyol kaya kinikilala siya bilang kapantay nila. Nung mamatay ang paring kumupkop kay Lolo Constantino, ay bumalik na siya sa piling ng kanyang lolo at lola. Doon nagsimula na umiba ang kapalaran ni Lolo Constantino dahil ang lahi pala ng kanyang ina ay isang aswang. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinili ng kanyang ina na lumayo at iwanan na lang siya doon. Noong mamatay ang kanyang lolo, wala na siyang nagawa kundi saluhin ang kanyang pagiging aswang. Sa kahilingan na rin ng kanyang lolo na gusto nang magpahinga na makakamit lamang kapag napasa na ang sumpa ng pagiging aswang. Hindi pa uso ang linya ng kuryente nung araw, kaya si Lola Ada at kanyang pamilya ay kontento na lang sa paggamit ng gasera. Sa kabila ng aandap-andap na tanglaw sa gabi, nagagawa pa rin niya ang kanyang nakahiligan sa paggagansilyo. Inaabot siya ng madaling araw sa kanilang terasa. Hindi matutulog ang dalagitang si Ada kung hindi siya nakatatapos ng kanyang obra. Hindi kumpleto ang kanyang araw kapag hindi niya nakikita ang kanyang gawa na nakasabit sa kanilang bintana kinabukasan. Suportado ng kanyang mga magulang at mga kapatid ang kanyang nakahiligan. Sa katunayan, may nakaimbak siya na iba't ibang kulay ng hibla ng kanyang gamit. Sa ganda ng kanyang gawa, may ilan pa na nagpapasadya sa kanya para gawing sapin o tokador o pambalot sa mga palamuti sa kanilang salas. Aminado si Lolo Constantino na sa edad na 14, naging ganap siya na aswang. Muntik pa niyang ikamatay noong masalin sa kanya ang pagiging aswang ng kanyang lolo. Dahil sa kanyang murang katawan, naging mahina ang pagtanggap ng kanyang sistema sa sumpa ng pagiging aswang. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, sinikap ng kanyang lola na punan ng kanyang pangangailangan. Sa tuwing ahatakihin siya ng pagiging aswang, sinasamahan siya ng kanyang lola sa pangangaso sa gubat. Muntik na bumigay ang kanyang katawan dahil sa labis na kapayatan. Pilit niyang nilalabanan ang pagiging aswang, kaya umaabot ng linggo na hindi siya kumakain. Iba ang hinahanap ng kanyang katawan na makakapawi sa gutom na kanyang nararamdaman at ibang likido ang makakagamot sa kanyang labis na pagkauhaw. Nakabawi lamang siya nung matutunan niyang kumain ng sariwang dugo at lamang loob ng hayop. Ayon kay Lolo Constantino na ang kanyang pinagmulan na lahing aswang ay disiplinado at namumuhay katulad ng karaniwang tao. Umiiba lang ang kanilang dayeta kapag inaatake na sila ng pagiging aswang, pero hindi naman madalas kundi napapanahon lamang. Dumagsa ang pagsadya kay Ada, kaya nagbabad siya buong araw hanggang inabot ng gabi sa kanilang terasa. Ligtas naman siya doon dahil sa pangalawang palapag nakapwesto ang terasa na kanyang tinatambayan. Hindi na namalayan ni Ada na nakaidlip na siya doon. Inakala niya
na isang panaginip lamang ang kanyang naramdaman dahil naubusan na ng panggatong ang kanyang gamit na gasera. Isang anino ang kanyang nasilayan sa kadiliman ng gabi at naramdaman niya na lamang ang pagdampi ng isang halik sa kanyang pisngi. Nung namalayan ni Ada, agad siyang tumayo at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng takot at sinukluban siya ng matinding nerbiyos. Hindi niya lubos mapagtanto kung may katuturan ng kanyang hinala o sadyang panaginip lamang ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pagod at puyat na kanyang naramdaman, hindi na siya dinalaw ng antok at nanatiling gising hanggang sumilaw ang liwanag sa paligid. Naging malaking misteryo at palaisipan kay Ada ang kanyang karanasan nung nakaraang gabi. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawa. Pero pilit bumabalik sa kanyang alaala ang anino na kanyang nakita nung nakaraang gabi. Hindi niya nasilayan ang mukha ng nilalang dahil sa kadiliman ng gabi. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam si Ada ng pagbigat ng kanyang mata kaya nagpaubaya na siya at natulog maghapon. Sa kabilang banda, ang binatang Constantino pasipol-sipol sa isang puno ng mangga habang sinasariwa ang kaganapan nung nakaraang gabi. Abot tenga ang ngiti ng binatilyong aswang habang binabalikan niya ang tagpo sa isang malaking bahay sa kabisera ng kanilang bayan. Habang binabagtas niya ang kadiliman ng gabi, nabalingan niya ang isang babae na kasalukuyang abala sa kanyang ginagawa. Sandali siyang tumigil para umakyat sa isang puno na malapit sa bakuran ng malaking bahay. Estranghero para sa kanya ang nararamdaman dahil magmula nang makita niya ang babaeng nakaupo, inasam na niyang bumaling ito para masilayan niya ang mukha nito. Pansamantalang tumigil ang oras nang bumaling sa kanyang direksyon ng babae dahil sa tinataglay nitong maamong muka at nangungusap na mga mata. Hindi na nakaalis ang binatilyong aswang sa punong kanyang pinagkukublihan. Nanatili siyang nakatingin sa babaeng pumukaw sa kanyang kamalayan. Nawaglit na sa kanyang isip ang pakay kung bakit siya lumabas ng gabing iyon. Naghahanap siya ng pagkain para pangpatid uhaw dahil ilang gabi na rin siyang inaatake ng kanyang pagkaaswang. Pinili niyang galugadin ng bayan dahil naglipa na ang malalaking daga doon, lalong-lalo na katatapos lamang ng lingguhang merkado. Ilang oras siyang nanatili doon hanggang tumigil sa paggawa ang babae at tuluyang nakatulog sa maliit na lamiseta. Aakma na siyang aalis nang biglang dumilim ang lugar na kinaroroonan ng babae. Natukso siyang lumapit dahil madilim naman ang paligid at mukhang malalim ang pagkaidlip ng babae. Sa isang lundag lang ni Constantino, narating niya ang kinaroroonan ng dalaga at lalong umigting ang kanyang naramdaman nung tuluyan niyang mapagmasdan ang mukha ng dalagita. Habang sinusuyod ni Constantino ang buong mukha ng dalagita, natukso siyang gawada ng isang halik ang pisngi ng babae. Pero mabilis siyang napaatras nang magsimula itong gumalaw. Naalarma si Constantino na baka sumigaw ang babae kaya maingat niyang nilisan ng lugar na hindi nakalilikha ng ingay. Hindi mapakali si Ada habang pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa ng gabing yon. Patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan kung nananaginip lang ba siya o may katotohanan ng kanyang nakita. Ipinalagay na lang ni Ada na bunga lamang ng matinding pagod at puyat ang kanyang naranasan, kaya kung ano-ano ang kanyang napapanaginipan. Itinoon niya na lamang ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawa para mahabol niya ang madaming paggawa ng kanyang kakilala. Muling inabot ng madaling araw si Ada. Sandali siyang tumigil para makapagpahinga ang kanyang mata. Pero sa hindi inaasahan
muli siyang nakatulog. Nagising na lang siya sa presensya ng isang nilalang na matyagang pinagmamasdan siya habang natutulog. Hindi agad nagmulat ng mata si Ada. Bahagya niya lang nasisilayan ng mukha ng isang lalaki sa kanyang harapan. Sinisigurado ni Ada kung gising ang kanyang diwa ng puntong yon. Ilang ulit niyang sinubukan na ipikit ang kanyang mata at muling pasadahan ang tingin ng nilalang. Pero nananatiling nakatayo ito sa kanyang harapan. Hindi gumagawa ng kahit anong karahasan ang lalaking nakapako lamang sa kanyang kinatatayuan at sa halip pinagmamasdan niya lamang ang kanyang kabuuan. Hindi na nakatiis si Ada kaya napabalikwas na lang siya para salubungin ang tingin ng lalaki na sa kanyang tansya ay kanya lang kaedad. Aakma pa sanang tatalo ng lalaki pero pinigil siya ni Ada sa pamamagitan ng mahinahong boses. Tumigil ang lalaki sa paghakbang at unti-unting binalik ang tingin sa direksyon ng dalaga. Walang boses na lumabas sa bibig ng dalagita. Nung malaya niyang napagmasdan ang mukha ng lalaki, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil sa tagal niyang pananatili sa kanilang lugar, ngayon lang siya nakatagpo ng ganoong muka. Walang kapintasan ng buong wangis na tila hinulma ng isang dalubhasa para maging perpekto obra maestra. Naparalisa ang dalawang nilalang at napako ang kanilang paningin sa isa't isa. Walang may naglakas loob para magsalita. Nanatili lamang ang dalawa na nakikiramdam sa presensya ng bawat isa. Nagkunwaring galit si Ada para maibsan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tinanong ni Ada ang lalaki kung anong kapangasan ang tumulak sa kanya para sadyain ang kanyang kinakalagyan. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ni Constantino, walang salita siyang mahagilap para maisagot sa babaeng kaharap. Nilakasan niya ang kanyang loob at ipinaabot sa babae ang kanyang taos-pusong paghingi ng dispensa sa ginawa. Hindi na nagsinungaling si Constantino at kanyang inamin na labis siyang nabighani sa babae kaya niya nagawa ang kapangasan. Umusbong ang isang nakakahumaling na damdamin sa puso ni Ada nung sambitin ng lalaki ang kanyang totoong damdamin. Kinilatis ni Ada ang kanyang nararamdaman kung may galit o agam-agam siyang nararamdaman. Pero kabaligtaran, dahil ang namamayani sa kanyang puso ay paghanga sa lalaking kaharap. Huminahon ang boses ni Ada at kanyang ipinahayag na pagbibigyan niya ang ginawa ng lalaki at siya ay umaasa na hindi na mauulit muli. Humakbang palapit ang lalaki kay Ada at inilahad ang kanyang kamay para formal na magpakilala. Hindi na nagpakipot si Ada at kanyang inabot ang kanyang pakikipagkamay sa lalaki at nagpakilala. Hindi na tinuloy ni Ada ang kanyang ginagawa at tumutok na lamang siya sa pakikipag-usap kay Constantino. At hindi na nila namalayan na malapit nang sumapit ang umaga. Naging aligaga si Ada dahil batid niya na maaga pa nagigising ang kanyang kasamahan sa bahay, kaya agad niyang ipinahayag kay Constantino na kailangan na nitong lumisan. Pinadaan ni Ada si Constantino sa likod bahay na may munting tarangkahan doon na maaari niyang labasan. Nakahinga ng maluwag si Ada nang tuluyan niyang masilayan na nakalabas na si Constantino sa tarangkahan. Nagpabalik-balik ang binatilyo sa pagbisita kay Ada tuwing gabi. Pero labis na pagtataka ang nasa kanyang isipan kung bakit basta-basta na lamang ito sumusulpot sa kalagitnaan ng gabi. Nagsimula nang magtanong ang magulang ni Ada kung bakit palagi siyang inuumaga sa paggawa ng kanyang ginagansilyo. Dinahilan niya ang pagdagsa ng pasadya sa kanya, pero ang totoo, inaabangan niya ang muling pagbisita sa kanya ni Constantino. Sa katotohanan, nagkaroon na ng malaking puwang ang lalaki sa kanyang puso
at tinahanap na niya ang presensya nito. Kinausap si Constantino ng kanyang lola ng masinsinan dahil sa kanyang labis na pag-aalala sa palagi ang paglabas niya sa gabi. Sinadya niyang sundan ang apo. Nasagot ang lahat ng katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan dahil nasilayan mismo ng kanyang dalawang mata ang ginagawa ng apo tuwing aalis ito sa kalaliman ng gabi. Ipinahayag niya sa apo na ang babaeng kanyang kinahuhumalingan ay hindi nila kaantas ng pamumuhay at higit sa lahat, isang kalapastanganan ng kanilang ginagawa na pagtatagpo ng palihim. Ipinahayag ng matanda na ang kanyang nais lamang ang mapalayo ang apo sa kapahamakan at ayaw niyang masaktan ito sa huli. Ang kanilang pamumuhay ay malayo sa kalagayan ng babaeng kanyang tinatangi. At higit sa lahat, kapag mabunyag ang kanyang pinakatatagong sekreto, ay mauuwi lamang sa kasawian ng kapalaran ng apo. Higit sa lahat, maaari pang magbunsod ng kapahamakan sa kanilang lahi ang pagkadiskubre ng kanilang lihim na sila ay isang aswang na kumakain ng sariwang lamang loob at dugo ng tao at hayop. Naintindihan ni Constantino ang punto ng kanyang lola at batid niya ang kanyang pinanggalingan kung bakit siya ganoon katutol sa pakikipagmabutihan sa dalagang si Ada. Naging buo na ang pasya ni Constantino. Magpapaalam na siya kay Ada. Hindi niya susuwayin ang kanyang lola dahil batid niya na hindi lang ang kanyang kapakanan ang nakataya, kundi ang kanilang angkan. Napagpasahan niya na makipagkita kay Ada sa huling pagkakataon para magpaalam. Nadatnan niya si Ada sa terasa na nakatayo. Sinadya niyang pumunta ng lampas 12:00 dahil sinabi sa kanya ng babae na nagtataka ang kanyang magulang kung bakit siya inaabot ng madaling araw sa labas. Walang tanglaw na liwanag ang gabing yon. Ayon kay Ada, na mas mainam na iyon para hindi mabatid ng kanyang magulang na kasalukuyan siyang nasa labas at palihim na nakikipagtagpo sa lalaki. Hindi na pinatagal ni Constantino at kanyang inihayag na iyon na ang huling sandali na makakatungtong siya sa pamamahay ni Ada. Dahil na rin sa kahilingan ng kanyang lola. Malayo ang pagitan ng kanilang pamumuhay at hindi sila nababagay sa madaming aspeto. Sa kadiliman ng gabi, lumandas ang nagkikislapang luha sa pisngi ni Ada at tuluyan ng humikbi ang dalagita. Pilit siyang inaalo ni Constantino, pero matindi ang kanyang pag-iyak at hayagan ng kanyang pagtutol sa kagustuhan ng lalaki. Hindi na napigilan ni Constantino ang nararamdaman at niyakap na ng mahigpit ang dalagita. Sa init ng tagpong iyon, nadala ang dalawa at humantong sa pagdampi ng labi nilang dalawa. Hindi na napigilan ng dalawang nilalang ang nagliliyab na damdamin at kanilang pinunan ang nakakadarang na init at bugso ng kanilang damdamin. Humantong sa pag-iisa ng dalawang nilalang ang tagpong iyon at sumanib ang kanilang katawan. May nangyari kay Ada at Constantino, kaya gustuhin man ng lalaki na sundin ang kahilingan ng kanyang lola ay huli na ang lahat. Inangkin niya ang inosenteng kamalayan ng dalagita at binahiran niya ang puri ng babaeng kanyang pinakatatangi. Pinangako ni Constantino sa kanyang minamahal na babae na pangangatawanan ang kanyang ginawa at kapag nagbunga man iyon, kanyang pananagutan. Tuluyan nang natali si Constantino kay Ada at hindi na niya nagawang kumalas pa sa babae. Palihim pa rin silang nagtatagpo at naulit pa ng ilang beses ang kanilang pagniniig hanggang nagbunga ang kanilang ginagawa. Hindi na naitago ni Ada ang paglaki ng kanyang tiyan hanggang napaamin siya ng kanyang magulang sa pagdadalang tao. Lubos na nagalit ang kanyang magulang sa nangyari
dahil isang malaking kahihiyan sa kanilang angkan kapag nabunyag ang kanyang pagiging disgrasyada. Ayon kay Lola Ada, Kuya Chris, nung kanyang kapanahunan, kapag makita lang ng karamihan na magkahawak kamay ang isang lalaki at babae sa publiko, isang kababaanan ng moral at obligado ng pakasalan ng lalaki ang babae. Napaisip nga ako, Kuya Chris, kung ganoon lang ang sistema sa kasalukuyan, malamang ay walang tatandang dalaga sa ating kapanahunan. Napilitan si Ada na iharap si Constantino sa kanyang magulang, at nung mabatid nila na isang mistisong Kastila ang ama ng kanilang apo, naibsa ng kanilang galit. Sa kabila ng kanyang pagiging maralita, tinanggap ng kanyang magulang si Constantino. Lalo pa nung mabatid nila na bihasa ang binatilyo sa pagsasalita ng Latin. Agad ibinalita sa kanilang kamag-anak na ikakasal na si Ada sa isang mestisong Espanyol. Hiniling ng pamilya ni Ada na itago ang kanyang maralitang pinanggalingan para manatiling mataas ang kanilang moral sa komunidad. Hindi naman napahiya ang pamilya ni Ada sa kanya dahil napaniwala niya ang kamag-anak ng kanyang magiging kabiyak na isa siyang organisadong Kastila at may mataas na pinag-aralan. Nakapag-aral si Constantino nung kupkupin siya ng isang praile at nakapasok siya sa isang dekalibreng pamantasan. Tinulungan si Constantino ng kanyang hipag at bayaw para makapasok bilang kawani ng lokal na pamahalaan. Hindi na silang nahirapan na maipasok si Constantino dahil may dugong Kastila ito. Unti-unting umangat ang posisyon ni Constantino sa pamahalaan at nakilala siya sa kanilang bayan. Palihim na umuuwi si Constantino sa kanyang lola paminsan-minsan. Nung una ay hindi pa nahahalata ni Ada, hanggang sa huli naging dahilan na ng kanilang pag-aaway. Pinaratangan niya si Constantino na mayroong kalaguyo na kinakatagpo pagsapit ng gabi. Sinadya ni Constantino na formal nang ipakilala si Ada sa kanyang lola at ang kanilang anak na babae. At doon sa harap ng kanyang lola, kanyang narinig na doon pumupunta si Constantino tuwing gabi na umaalis ito. Isa sa mga kondisyon ng kanyang pamilya na itago ang pagkakakilanlan ng kanyang angkan, kaya palihim ito kung bumisita sa kanyang lola. Naliwanagan si Ada at simula nun natigil ang kanyang pagsiselos sa kanyang asawa. Maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanyang asawa dahil sa angking katangian na pinapangarap ng sinuman na babae. Pero sa kabila ng panunukso at hayagang pagpapakita ng motibo ng kanyang kasamahan, nanatiling matapat si Constantino sa asawa. Isang kaganapan ang sumubok sa pagsasama ng mag-asawa na hindi aakalain ni Constantino na mangyayari. Ang kaganapan na bubunyag sa lihim na matagal niyang tinago sa kanyang pinakamamahal na babae. Buong-buo na sa isip ni Constantino na talikuran ng kanyang pagiging aswang at sisikapin niyang bumalik sa karaniwang buhay. Paminsan-minsan na lang kung atakihin ng kanyang pagiging aswang si Constantino. Sa kabila ng kanyang matinding pag-iingat, inabot siya ng kamalasan at tumambad sa kamag-anak ng kanyang asawa ang lihim na kanyang pinakatatago. Isang gabi, inatake ng matinding pagkauhaw sa dugo si Constantino. Ginawa na niya ang lahat para maibsan ang kanyang nararamdaman, pero patuloy na nag-iinit ang kanyang katawan. Hindi siya mapakali sa higaan at nakailang palit na siya ng damit dahil sa matinding pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi na nakatiis si Constantino at tinunton ang likurang bahagi ng bahay. Doon nakapwesto ang kulungan ng kanilang alagang kuneho at hindi na niya nagawang magmatsyag sa paligid kung mayroong nakasunod sa kanya.
Nasaid niya ang dugo ng hayop at huli na ng kanyang maramdaman ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Magkasunod na palo ang dumapo sa kanyang katawan at biglang dumilim ang kanyang paligid. Nagising na lang siya na nakagapos sa isang kulungan na batid niyang bodega ng bahay ni Ada. Hindi niya maigalaw ang kanyang kamay at paa dahil mahigpit na natalian. Nararamdaman niya ang matinding sakit sa ginawa sa kanyang pambubugbog. Ilang saglit pa ay nagsidatingan ng mga kamag-anak ni Ada at pilit siyang pinaamin kung isa siyang aswang. Hindi na nagawang pasinungalingan ni Constantino ang paratang at tanging tango na lang ang kanyang nagawang sagot. Nawalan na siya ng lakas ng loob para harapin ang kamag-anak ng kanyang asawa at tanging pagyuko na lang ang kanyang nagawa. Wala nang boses na lumalabas sa kanyang bibig dahil sa puntong yon, napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Diring-diri siya sa lahi na kanyang pinagmulan at kung buhay man niya ang kabayaran sa kanyang ginawa ay kanyang tatanggapin. Sa pangalawang pagkakataon, salitan siyang binugbog ng kamag-anak ng kanyang asawa at kung ano-anong paghamak ang kanyang natanggap. Matitiis ni Constantino ang pambubugbog sa kanya at pagyurak sa kanyang pagkatao basta hindi manggagaling iyon sa kanyang asawa. Labis siyang masasaktan kapag si Ada na mismo ang haharap sa kanya at huhusga sa kanyang pagkatao. Gugustuhin pa ni Constantino na mamatay kaysa marinig ang mga salitang iyon na magmumula sa babaeng lubos niyang minamahal. Namamanhid na ang katawan ni Constantino sa paulit-ulit na bugbog na kanyang natamo. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Sa halip, unti-unti na niyang nakikita ang kanyang lolo. Ang tanging naaalala niya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ada at patakbo itong inawat ang kanyang mga kapatid na walang habas na gumugulpis sa kanya. Hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang bumigay at naging blanko na ang lahat. Nagising na lang si Constantino na nilalapatan siya ng paunang lunas ng kanyang asawa. Tahimik na lang ito habang ginagawa ang panggagamot sa kanyang mga pasa at sugat sa katawan. Inalalayan siya ni Ada para mapainom ng tubig at mapakain ng kanin na hinaluan ng mainit na sabaw. Muling bumukas ang pintuan at magulang na ng kanyang asawa ang dumating. Nanindigan si Ada na kapag saktan muli ang kanyang asawa ay lalayas na sila at magpapakalayo-layo. Binalaan niya ang kanyang magulang na kapag natuluyang mamatay ang kanyang asawa ay hindi siya magdadalawang isip na susunod sa kanya. Kinalagan ng tali ni Ada si Constantino at inalalayang makatayo pabalik sa kanilang silid. Aakma na sanang magpapaliwanag si Constantino pero niyakap siya ni Ada at pinanatag ang kanyang loob na kung anuman ang kanyang pinanggalingan, tanggap siya nito. Isa-isang isinilid ni Ada ang kanilang damit sa lalagyan at binitbit ang kanyang anak at kahit nahihirapan ay pinilit ni Constantino na makalakad. Tinuntun nila ang daan papunta sa tahanan ng kanyang lola. Mahigpit na yakap ang sinalubong ng kanyang lola sa kanya at buong gabi na nag-usap ang tatlo. Isinalaysay na ng lola ng kanyang asawa ang buong katotohanan at ginarantiya na kahit minsan hindi sila kumain ng tao. Pinaniwalaan ni Ada ang isinalaysay ng lola ng kanyang asawa at namalagi na muna sila doon hanggang gumaling ang kanyang asawa. Natutunan ni Ada ang payak na pamumuhay at naging masaya ang kanyang pananatili sa piling ng kamag-anak ng kanyang kabiyak. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon sila ng isa pang anak at doon ay nag-iba ang pagtingin ng kamag-anak ng kanyang asawa sa kanya at nanumbalik ang kanilang magandang pagsasamahan. Napatunayan ni Constantino
na kaya niyang mamuhay ng normal sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Salamat Kuya Chris. Sa pagbabasa ng aking liham. At sana ay may napulot na aral ang inyong tagapakinig sa kwento ng aking lolo Hiner na karanasan ng kanyang magulang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.